Bien! Bien! Come back na! Ay naku Bien, ano ba yung takbo mo, kakaiba? At dinaig mo pa yung hinabol ng aso ha, Char. Wait lang! Jump! Jump! Yung kaninang pag-hi at pagbabay ni Bien sa mga bata, laging ganun ang approach ni Bien sa tuwing nakakakita siya ng mga bata dito sa amin. Kinahaponan na nang lumabas kami at ayan, paggabi na at nakarating na kami dito sa may matuwang balik. At ayan, tuwang-tuwa na naman ang batang makulit. At sa mga oras na yan, kahit na paulit-ulit ang laro namin ng batang makulit, aakyat sa hagdanan and then tatalon, ay parang nanalo na ang batang makulit sa raffle, Char. At nang mapansin pa na nakaset ang phone sa camera, ay may pasilip-silip pang nalalaman. Ayun at yayabang pa ang batang makulit. Ay sus, pa-exhibition na yan, Bentot. At natawa ka pa sa ginawa mo. Anyway, sa kabilang sidewalk lang ito at ayan, kita pala ang bahay sa likod. Dito naman kami tumambay at naglakad-lakad ng batang makulit. Hindi ko mabitawan ang kamay ni Bien dito dahil mababa ang borders at pwede siyang mahulog sa ilog. Ayaw nga magpahawak pero pag binitawan ko, tiyak yun na magtatatakbo siya na para bang kasali sa isang marathon, Char. Sunday nga pala ito noong long weekend pa at napapunta kami ni Ate Yen sa emergency ng hospital dahil nangangalbag o namamaga at nananakit ang tenga niya. Nagkamali ng pagkalikot ng tenga si Ate Yen kaya ayan sumakit nung una and then nawala hanggang sa ayan namamaga na. At sa mga oras na yan naghihintay kami ng tawag papuntang EENT station at dahil may naunang 2 pasyente sa amin kaya for the waiting kami dito sa may hallway at medyo nabawasan ang inip namin sa paghihintay dahil sa andaming iminamarites ni Ate Yen sa akin o ichinichismis ba, Char. O si, napahawak pa siya sa pisngi ko dahil natatawa siya sa mga ikinukwento niya. Sa tuwa mo ate, parang hindi naman masakit ang tenga mo ha. Sa mga ganitong kwentuhan namin ng panganay ko, lalo na kapag nakakaramdam ako ng anxiety, ay napakalaking tulong para mabawasan ang mga inaalala. Yung tipong may nakakausap ka sa tuwing kailangan mo. Pati na rin si Ate Yen, nakakapag-open siya sa akin about sa school, sa mga friends niya at kung may problema man siya. Ayan at natawag na ang pangalan ni ate. At fast forward na tingnan na ang tenga ni Ate Yen dyan. Naresetahan ng pang-trap sa tenga at painkillers. Paglabas nga namin ng hospital ay bumili na kami agad ng mga gamot ni ate. Mabuti na nga lang at nakapagdala kami ng payong dahil ang layo ng linakad namin. Dahil 3 butika ang pinuntahan namin pero wala sila nung otic solution na pang-drop sa tenga ni ate. Pero nakabili na kami sa last na butika na napuntahan namin. Habang naghihintay kami ng masasakyan ay napabili kami ng sa malamig na buko dahil sa sobrang init. At sa wakas nakasakay na kami at nang makauwi na para makapagpahinga na rin itong pasyente ko. Ay naku, at itong batang makulit, gugura na naman sa galaan. Pag-uwi nga namin sa bahay galing sa hospital ay nasa bahay na sila ate. Hinihintay pala nila kami dahil pupunta ng Walter Mart dahil ipapagawa ng eyeglasses si Gab dahil naputol ang kasalukuyang ginagamit niya. Ang ganda ng panahon ngayon, nakisama ang araw, pati na sa paggala ng batang makulit. At tumaan din pala kami dito sa may capital town, ang dami na palang ginagawa dito, no? At ang nanay, haggard at wala nang ayos-ayos. Diretso na pagsama sa pasyal ng batang makulit. Ayan at alam na alam niya na magagala siya kaya ayan, todo pa cute pa ang Biento. Dapat talaga kaming 2 lang ni Bien ang sasama para lang sana makalabas at makapasyal ang batang makulit. Pero sumama ang 2 ate kaya ayan, siksikan kami sa likod ng kotse para tuloy kaming sardinas. At nang pagdating nga namin sa Walter Mart, syempre ang batang makulit ay nangunguna at hindi magpapahuli sa lakaran. At naku, ayaw ngang magpahawak kay ate dyan.
At nang makarating na nga kami sa Ideal Vision, iniwan ko na muna sila ate. Dahil itong batang makulit, aligagana kung saan ba pupunta. Eto, andito pala sila ni Lolo sa store ng mga Lucky Charm na pang-display. May nakita kasing mga animals si Bien dito. Merong fish, frog, dragon at cat. At meron din pala siyang nakitang elephant. At kaya naman pala tuwang-tuwa ang batang makulit. At talagang mapapahinto ang batang makulit dito dahil nagniningning ang mga animals. Char. Niyayaya na nga namin si Bien dito pero binabalikan niya talaga itong stall. Pero syempre walang magagawa ang batang makulit kaya ito pauwi na kami. Siguro ang akala nyo sa stall lang na yon ang tinambayan ng batang makulit. Hala, hindi po. Nagpanikbaba na kami sa escalator at pati na rin sa walkalator. At ang dami din naming pinasukang mga stores. Pagpasok yun din lalabas din. At itong si Ate Tam, kunwari pangiti-ngiti lang pero mukhang napagod. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!